Ang kalat mo na ito ay nakakasuya. Gusto ko ng masarap na bagay. Si Leo ito. Kailangan niya ang tulong ko. Tumatakbo na ako. Para kay Leo, handa akong iwanan ang lahat ng aking eksperimento. Kailangan ni Leo ng tulong ko. Sino pa ba ang tutulong sa kanya? Ano? Salamat sa mabilis na pagtugon. Talagang nagugutom na ako. Nakakatuwang mga kagamitan. Sige, para magsimula, gumawa ka ng ilang itlog. Madali. Oh, tingnan mo. Kaya kong palakihin ang mga bagay. Kaya kong magluto ng pritong itlog. Bukod dito, alam ko kung paano ito gawing mas maganda at nakakaaki. Yaw! Para gawin ito, gagamitin ko ang espesyal na hulma. Ang itlog ko ay magkakaroon ng anyo ng mukha ng kuneho. Sa tingin ko, susubukan kong gamitin ang magnifier ko sa itlog. Tingnan mo. Sandali. Liliit pa ito. Kakaiba. Mukhang pinindot ko ang maling button. Subukan natin ulit. Ha, gumagana. Oh, Sigurado ka bang kaya mong kainin ito? siyempre. Ito ay isang tunay na siyentipikong tagumpay. Mga babae, huwag kayong makialam. Gagawa ako ng malalaking pritong itlog mula sa malaking itlog na ito. Ayan na. Ang galing nito. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki. Well, lilipat na ako sa aking obra maestrang pagluluto. Sa simula, ang mga itlog ay kailangang basagin sa mga espesyal na hulma. Pagkatapos, ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Susunod, isang avocado. Kailangan itong ihiwain at gawing puri. Ito ay guacamole. Kailangan itong ipahid sa toast. Oh, tingnan mo. Napakaganda. Ilang labanos sa ibabaw at handa na ang almusal. Ang unang higanting itlog sa mundo? Oh, tingnan mo kung gaano ito kabongga. At may ketchup. Pero sa akin ang pinakamatamis. Tingnan mo! Mukha itong kuneho. Kawili-wili. Wow! Pinaghalong itlog sa anyo ng kuneho. Hindi lang maganda, kundi masarap din. Jane, mahusay ang ginagawa mo at ano ang meron kay Emma para sa akin? Mukhang kakaiba ang kanyang sandwich. At punong-puno ito ng berdeng gisantes. Ah, ito ay isang avocado. Ayoko nito. Professor John, ikaw na lang ang pag-asa ko. Sobrang simple siguro. Pero nakagawa ako ng siyentipikong tuklas. Jane, binabati kita. Mukhang may inihanda si Leo para sa atin. Tama. Ngayong pagkakataon, ihanda mo ako ng salad. Madali lang. Magagawa ito. Isang salad? Madali lang. Siyempre, mas mabuting maghanda ng salad na may sariwang gulay. Bakit hindi ko ito palaguin ngayon? Para gawin ito, gagamitin ko ang aking experimental farm. Ang mahalaga ay maingat na diligan ng mga binhi. Professor John, sa tingin ko may mali sa ginagawa mo. Oh, tama. Kailangan kong punasan agad ang baha na ito. Ayoko na mapuno ng maruming tubig ang aking salad. Oh, nagawa ko. Oh, tingnan mo! Mayroon akong salad dito. Panahon na para hiwain ito. Sunod! Isang loaf ang gagamitin. Kailangan ko ng tinapay at ilang beans. At isang figura ng dinosaur upang palamutian ang aking salad. Tingnan mo! Talagang astig ito. Parang isang installation. Ama. Ngayon, susunod na sa aking salad. Kumuha tayo ng pipino at ilang paminta, ilang sibuyas at ilagay ang lahat sa plato. Gagawin kong salad na parang cute na aso. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Napakaganda. Hindi mo man lang naisip ang tungkol sa mga sarsa. Maasim na cream. Perpekto ito para sa aking salad. Susunod, ilang itim na tinapay. Ito ang kakatawan sa lupa. Ngayon, gagawa ako ng magagandang bulaklak mula sa mga gulay, ilang labanos at iba pang gulay. Tingnan mo kung gaano kaganda ang kinalabasan. Ano? Oops! Tada! Simulan natin sa'yo, Professor! Napakasarap ng dinosaur. Gawa ito sa tsokolate. Subukan natin ang iba pa. Ew, beans? Walang may gusto niyan. Nakakadirire.
mo? Ginagawa mo! Oh, wala kang naiintindihan. Jane, ang cute ng aso mo at hindi naman masama ang salad. Sinubukan ko? Ngayon, panahon na para sa isang obra maestra sa pagluluto mula kay Emma. Mayroon siyang isang buong hardin na salad ng gulay. Tingnan natin. Oh, ang itim na tinapay ay hindi mukhang lupa, kaya hindi, si Jane ang panalo. Noong bata pa ako, gustong-gusto kong magdura sa upuan. Anahon na para uminom ng kape. Magagawa ito. Tama, may naisip ako. Para gumawa ng kape, gagamitin ko ang isang makina na mabilis kong binuo. Sige. Ito ay para sa paggawa ng iba't ibang halo. hindi. Hoy, huwag mo itong hawakan ng mga kamay mo. Mahalaga na maging tumpak hanggat maaari. Ibubuhos ko ang mga butil ng kape. Susunod, kailangan natin ng apoy. Oh! At malapit nang maging handa ang kape, tumataas ang temperatura. Ginawa ko lahat ng tama. Hoy, tingnan mo. Umaagos na ang kape. Ipapakilala ko si Leo sa siyentipikong kape sa lalong madaling panahon. Una sa lahat, ang kape ay dapat masarap. Gumamit tayo ng ilang niyog, mas eksakto, ilang gatas ng niyog at ilang piraso ng niyog. Ilalagay ko sila sa blender at natural na gatas ng niyog ay handa na. Ngayon, gagamit ng puting tsokolate. Kailangan itong ilagay sa gatas at tunawin doon. Astig! Nag-grate din ako ng tsokolate at ibuhos natin ito sa baso. Pwede nating budburan ng mas maraming tsokolate sa taas at ilang berries. Magiging kahanga-hanga ito. Wow. Oh, Pero ito ay hindi kape. Dapat maitim ang kape. Kaya, hindi tayo pwedeng walang tsokolate dito. Bakit hindi natin ibuhos ang mainit na gatas sa bola ng tsokolate? Mas kamukha nitong kape. Perpekto! Oo. Panahon na para piliin ang nagwagi? Tada! Ano na naman ang ginawa ng profesor ngayon? Ang mapait nito. Hindi, ayoko nito. Mukhang ang pagluluto ay hindi para sa akin. At ano ang niluto ni Emma? Hindi masama. Ano yon, isang berry? Oh, Hindi masarap kahit kaunti. Jane, sa'yo na ang pag-asa namin. Sobrang sarap niyan. Maraming salamat. Binabati kita sa isa na namang tagumpay. Ako ay isang tunay na chef. Hurra! Diyos ko po. Mag-subscribe sa Rapa pa. Sa ganon, siguradong hindi mo mamimiss ang mga masarap at kawili-wiling hamon. Mas magiging masaya ito